Habang tinututukan ng mundo ang digmaang nagaganap sa Middle East, isang mas tahimik ngunit mas malalim na krisis ang unti-unting namumuo sa rehiyon, partikular sa Iran, isang bansang mayaman sa langis at kasaysayan. Ngunit ngayon nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Batay sa datos ng International Monetary Fund, pumalo na sa mahigit 40% ang inflation rate ng bansa, isang antas na itinuturing na krisis sa anumang pamantayan. At ang mas nakakabahala, hindi lang ito simpleng usapin ng ekonomiya, ito ay komplikasyon ng sanksyon at matinding korupsyon. Kung titignan sa konteksto ng pandaigdigang politika, maraming nagtataka kung bakit sinasabing mas desperado ang kalagayan ng Iran kumpara sa Russia, gayong ang Russia ay mas lantaran at matagal nang nakikipagdigma sa Ukraine at binabayo ng mas mabibigat na pandaigdigang sanksyon. Ngunit narito ang mahalagang pagkakaiba. Natutong lumihis ang Russia sa kabila ng mga parusa na ilihis ng Kremlin ang daloy ng kanilang langis patungo sa mga bansang tulad ng China, India at iba pang hindi kaalyado ng kanluran. Nakabuo ito ng alternatibong merkado na nagsisilbing lifeline ng ekonomiya nito. Samantalang ang Iran sa patuloy nitong pagkapit sa programang nuklear, pagtutol sa kanluran at pagiging mortal na kaaway ng Israel at Estados Unidos ay lalong nabaon sa kumunoy ng isolation at sa halip na makabawi, naging target ito ng mga lihim na operasyong militar, cyber attack at diplomasya ng pagitsapwera. Mga galaw na tahimik ngunit epektibong pumupunit sa pundasyon ng Estado. Bumagsak ng gusto mga kapatid ang oil exports ng Iran na dating siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Ayon sa ulat ng Reuters, noong 2018 umaabot sa 2.5 milyong bariles ng langis kada araw ang ini-export ng Iran sa pandaigdigang merkado. Ngunit nang umatras ang Estados Unidos mula sa Iran nuclear deal at muling ipataw ang malawakang sanksyon, ang bilang na ito ay lumagapak sa tinatayang 800,000 barrels per day na lamang. At para makalusot sa mga restriction, napilitan ng Iran na gumamit ng black market operations kung saan ang mga oil tanker ay sadyang pinapatay ang kanilang satellite tracking system upang makaiwas sa international surveillance. Ngunit ang ganitong kalakaran ay hindi ligtas. Mababa ang kita, mataas ang panganib at sa halip na maging solusyon, lalo lamang nitong inilubog sa alanganin ang kanilang ekonomiya. Hindi pa rito nagtatapos ang problema. Malaki rin ang naging pinsala sa oil infrastructure ng Iran mula sa sunod-sunod na airstrike ng Israel na ayon sa mga ulat ay bahagi ng tinatawag na shadow war o digmaang hindi hayagang inaamin ng magkabilang panig. Tinarget ng mga drone strike at cyber attacks ang ilang pangunahing pasilidad ng langis sa Isfahan, Bandar Abbas at Abadan, mga estratehikong lokasyon sa produksyon at pag-export ng Iranian oil. Bagamat hindi tuwirang inaangkin ng pamahalaan ng Israel ang mga operasyong ito, malinaw na layunin nitong pahinain ang kakayahan ng Iran na pondohan ang mga proxy nitong grupo gaya ng Hezbollah. Ang mga resulta, pagsabog ng mga oil depot, pagbagsak ng kapasidad sa produksyon at lalong pagkabahala sa domestic fuel supply. Dahil din sa mahigit isang dekadang pagkakalugmok sa ilalim ng mahigpit na international sanctions, unti-unti nang naluluma at nasisira ang backbone ng oil industry ng Iran. Ayon sa ulat ng World Bank, higit sa kalahati ng mga refinery, pipeline at iba pang infrastruktura ng langis ng bansa ay matagal nang hindi na-upgrade at ngayon may seryosong banta sa kaligtasan ng operasyon. Sa kawalan ng akses sa modernong teknolohiya mula sa Europa at Amerika na siyang pangunahing supplier ng mga high-grade oil equipment at sa patuloy na pag-atras ng mga foreign investors, tuluyang napag-iwanan ng Iran habang ang ibang oil-producing nations ay sumasabay sa makabagong teknolohiya at clean energy transition. Ang Iran ay naipit sa teknolohikal na pagkakaluma. Dahil dito, bumabagal hindi lang ang produksyon kundi pati na rin ang oil recovery rate na mahalaga upang mapanatiling buhay ang kita ng bansa mula sa sektor ng enerhiya. Ngunit higit pa sa infrastruktura, ang epekto ng krisis ay mas matindi sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Sa inflation na pumapalo na sa 40%, ang Iran ay kabilang na ngayon sa mga bansang may pinakamataas na antas ng inflation sa buong mundo. Ang ganitong antas ng pagtaas ng presyo ay hindi simpleng pagmahal ng bilihin. Ito ay literal na pagdodoble ng presyo ng pangunahing pangangailangan taon-taon. Ang bigas, karne, langis, gamot at gasolina ay naging napakamahal para sa karaniwang pamilya. Hindi na makasabay ang sahod sa bilis ng pagtaas ng presyo. Laganap ang gutom, paggabaon sa utang at pagguho ng kabuhayang matagal ng pinagsikapan. Sa harap ng ganitong krisis, unti-unti na ring nawawala ang tiwala ng mga tao sa kanilang pamahalaan. Sa mata ng mga Iranian, ang nararanasan nila ngayon ay hindi lamang economic hardship. Ito ay isang tahimik ngunit malawakang pagbagsak ng kanilang pambansang dignidad. Kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya ay ang tuluyang pagbulusok ng halaga sa opisyal na salapi ng bansa, ang Iranian rial. Sa black market, ang isang dolyar ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang 580,000 rial ayon sa ulat ng BBC. Isipin mo na lang ang isang maliit na halaga ng dayuhang pera ay nagiging haligi ng yaman habang ang lokal na salapi ay halos wala ng saysay.
Ang ganitong kalagayan ay nagtulak sa milyon-milyong Iranian na mag-panic buying, mag-hoard ng mga pangunahing bilihin at magsimula ng iligal na aktibidad gaya ng smuggling ng dolyar palabas ng bansa. Lalong lumala ang inflation sapagkat hindi na makapasok sa loob ng bansa ang mga imported goods mula sa gamot, spare parts hanggang sa pagkain. Para sa karaniwang Iranian, ang kanilang inipong pera ng maraming taon ay biglang nawala ang halaga sa loob lamang ng ilang buwan. Wala nang saysay ang sahod, ang kinabukasan ay tila inagaw ng biglaang pagbagsak ng palitan. Dahil sa kahirapan at kakulangan sa gasolina at imported materials, marami sa mga maliliit at katamtamang negosyo ay nagsara. Ayon sa datos ng Statistical Center of Iran, tinatayang nasa 30% ang underemployment at unemployment sa bansa, bumabagsak ang productivity at nawawala ang tiwala sa merkado. Kahit ang mga teknikal na manggagawa, doktor at engineer ay nagsimula ng umalis ng bansa para magtrabaho sa Turkey, Canada o Germany. Hindi lang problema ng mga sanksyon at inflation ang nagpapabagsak sa Iran. Isa rin sa mga ugat ng krisis ay ang malalim na korupsyon. Ayon sa Transparency International, kabilang ang Iran sa mga bansang may pinakamababang score sa Corruption Perception Index. Ang yaman ng bansa ay kinukontrol ng Islamic Revolutionary Guard Corps na may monopolyo sa oil, mining at telecom. Habang naghihirap ang masa, namumuhay sa karangyaan ng mga elite na siyang nagpapalalim sa galit ng publiko. Ang kombinasyon ng inflation, unemployment at korupsyon ay nagbunga ng panlipunang krisis. Sa mga probinsya, kulang ang gamot, pagkain at malinis na tubig. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ang mga ospital ay kulang sa supply at lumang-luma na ang gamit. Marami sa mga paaralan ay nagsara dahil hindi kayang panatilihin ang operasyon. Ang gobyerno sa halip na tumulong ay nagbubuhos ng pondo sa militar at surveillance, dahilan para lalong mawala ng pag-asa ang mamamayan. Ngayon mga kapatid, lalo pang lumala ang krisis sa Iran dahil sa patuloy nitong pagkahiwalay sa pandaigdigang komunidad. Sa panahong ang mga bansa gaya ng Russia ay nakakahanap pa rin ng alyansa mula sa mga bansang tulad ng China, Turkey at Brazil. Ang Iran naman ay nananatiling paria state, isang bansang tinatalikuran at iniiwasan ng mundo. Ang dahilan, patuloy ang suporta ng Iran sa mga militanteng grupong armado sa rehiyon tulad ng Hezbollah at Houthi. Gayon din ang hindi pa rin ito pagbitiw sa programang nuklear. Sa mga mata ng dayuhang mamumuhunan, ang Iran ay isang high-risk state, puno ng potensyal ngunit walang katiyakan. Wala itong transparency, unstable ang politika at mas pinipiling makipagdigma kaysa makipagnegosyo. Sa ganitong kondisyon, lalong lumalalim ang krisis dahil kahit gusto nitong lumago, isinasara na nito ang pintuan sa mga bansang makakatulong sana sa muling pagbangon ng ekonomiya. Tinatawag ng ilang geopolitical analyst ang kasalukuyang sitwasyon ng Iran bilang Golden Cage, isang bansang may kayamanan ngunit nakakulong sa sariling ideolohiya. Mayaman ang Iran sa langis, gas at iba pang natural resources na kayang bumuhay at magpayaman sa buong populasyon. Ngunit sa halip na maging biyaya, ang mga yaman na ito ay naikulong sa balangkas ng ekstremistang pananaw at maling pamamalakad. Sa halip na gamitin ang kita mula sa langis para sa edukasyon, kalusugan at industrialization, inuubos ito ng gobyerno sa pagpapalakas ng militar, panunupil sa oposisyon at pagpapakalat ng propaganda sa loob at labas ng bansa. Ang patuloy na serya ng pag-atake ng Israel sa mga oil at nuclear facilities ng Iran ay lalo pang nagpapabigat sa umiiral ng krisis. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, maraming matagumpay na drone operations at cyber attacks ang isinagawa ng Israel upang i-disable ang mga oil depot, pipeline at pasilidad ng enerhiya ng Iran. Ang layunin ay malinaw, putulin ang daluyan ng yaman na pinaniniwala ang ginagamit ng Tehran upang pondohan ang mga militanteng grupo gaya ng Hezbollah at Hamas. Ang estratehiya ng Israel ay hindi na limitado sa pisikal na depensa. Ito ay isang anyo ng economic war, isang digmaang tahimik ngunit malupit at sa kasalukuyan ng Iran ang patuloy na natatalo. Bawat pasabog sa oil infrastructure ay katumbas ng milyong dolyar na kita ang nawawala at bawat cyber attack ay isang suntok sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ang pagbagsak ng Iran ay hindi lamang isang internal na krisis, ito ay may malalim at mapanganib na implikasyon sa buong Middle East. Kung tuluyang ma-isolate ang bansa mula sa international community, may posibilidad na maging mas agresibo ang rehimen upang mailabas ang panloob na tensyon. Isang senaryong kinakatakutan ng mga eksperto ay ang paggamit ng Iran ng panlabas na kaguluhan bilang diversion. Maaring manggulo ito sa mga karatig bansa tulad ng Saudi Arabia o United Arab Emirates o mas malala pa, subukang hadlangan ang kalakalan sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang tinatayang 20% ng pandaigdigang oil trade araw-araw. Kapag nangyari ito, tiyak na hindi lamang ang rehiyon ang apektado, pati ang buong mundo. Sa ngayon, itinuturing ng maraming geopolitical analyst ng Iran bilang isang geopolitical time bomb, isang bansang nasa bingit ng pagsabog na maaring maghatid ng panibagong digmaan sa rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!